Sahur, 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 sahur. Ayo, ayo, ayo. Apa lagi cepat-cepat? Disiapkan makanannya. Apa ada tunggu ini? Yang penting sahur besok ke-7 hari. Sampaikan itu ya. Ayo ibu, bapak, ibu adik-adik kami yang bagus. Sahur, sahur, sahur. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Cepat. Sahur, sahur, sahur. Ipinagbawal ang pag-iingay o pagsasalita sa microphone kagaya na lamang ng nangyayari sa ating panahon. At ganoon din ang pagpukpok sa mga dingding ng mga kabahayan na mga kamusliman. Sinabi ni Imam Ibn al-Hajj rahimahullahu ta'ala, وَيَنْهَى الْمُؤَذِّنِينَ عَمَّا أَحْدَثُوهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ مِنَ التَّسْحِيرِ لأنه لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل من مضى والخير كله في الاتباع لهم كما تقدم. Sa malapit na kahulugan na sinabi ni Imam Ibn al-Hajj rahimahullah, ay pinagbawal sa mga tagapagtawag ng adhan o di kaya itong naimbento nila sa buwan ng Ramadan na panggigising sa mga magsasahur. Kagaya na ng pagsasabi ng sahur, sahur, sahur ang ginagawa ng mga kamusliman ngayon. Itong mga muadzinin na ito. Dahil ito ay hindi ginawa noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya din ito inutos at hindi ito ginawa ng mga nauna. Ang pinakamainam ay ang pagsunod sa mga nauna o mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kanyang sinabi sa Majmu'ul Fatawa, wa afdalu linnasi ay yattabi'u tariqa as-salaf fi kulli shay. Kanyang sinabi, at mainam para sa mga tao, tayong mga Muslim, na sundin ang landas, tariqa ng salaf sa lahat ng bagay. Ating isabuhay ang Islam, kung paano isinabuhay ng mga salaf ang Islam. Ang tinutukoy na salaf ay ang mga sahaba at ang mga scholar ng Islam sa tatlong unang henerasyon na siyang pinuri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Ayon sa kanya, khairun nas qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Ang pinakamainam sa sangkatauhan ay ang aking henerasyon, yaong mga sahaba. At sumunod sa kanila, ang tinutukoy dito yaong mga tabi'in. At sumunod sa kanila, ang tinutukoy dito yaong mga sumunod sa aral at turo ng mga tabi'in na kanilang nakuha na pag-aralan sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, papaano nga ba ang pamamaraan ng mga salaf sa panggigising sa mga kamusliman, sa mga mananampalataya, sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan upang sila ay magsahur?
Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Sinabi ni Aisha na ayon daw sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Bilal ay nagtatawag ng adhan sa gabi. Kaya kumain kayo at uminom kayo hanggang sa mag-adhan si Ummi Maktum para sa sala. At sa isang salaysay naman, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo at uminom hanggang sa mag-adhan si Ibn Ummi Maktum dahil hindi siya nag-aadhan maliban sumikat na ang Fajr. Nangangahulugan mga kapatid na ang pamamaraan ng mga salaf, pamamaraan ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in sa buwan ng Ramadan upang sila ay manggising sa mga kamusliman o mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng adhan, hindi sa pamamagitan ng pagsisigaw dyan sa mga mic, hindi sa pamamagitan ng pagpupukpok ng bubong dyan sa mga dingding ng mga kabahayan ng mga kamusliman. Hindi ba kayo nahihiya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Napakalayo ng pamamaraan nyo kaysa sa pamamaraan ng mga salaf sa pagsasabuhay nila ng Islam. Ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in, kapag manggigising sila para sa sahur, sila ay nag-aadhan, nakagaya ng pag-aadhan para sa sala. Hindi yung pagsasabi ng sahur, sahur. Katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay nakagawa ng bid'ah, bagong katuruan sa Islam na wala man lang batayan, wala man lang ebidensya mula sa Quran at Sunnah. Ang batayan nyo lamang ay ginawa ito ng mga taga-Indonesia, ginawa ito ng mga taga-Malaysia. Yun ba ang inyong dalil? Hindi ba't sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bis-sunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidin." Inyong panghawakan, inyong panindigan ang aking pamamaraan sa Islam. Sunnati, sunnah, pamamaraan ng pagsasabuhay sa Islam. Wa sunnatil khulafa'ur rashidin, at sunnah, pamamaraan ng mga khulafa'ur rashidin. Subhanallah, hindi na nahihiya itong mga kamusliman sa panahon natin ngayon. May mga naglilitawan dito sa Facebook na mga video na sumisigaw sila sa microphone. At ikaw na Muslim na nag-aangkin na Ahlus Sunnati wal Jama'a, sinishare mo pa, tumatawa ka pa. Hindi ka ba nahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alam mong mali ang kanyang ginagawa sa Facebook, ang panggigising para magsahur, ay tumatawa ka pa, sinishare mo pa. Yun ang nakakaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kiniklaim mo sa sarili mo, Ahlus Sunnati wal Jama'a ako. Ang tanong, sa gawain ba Ahlus Sunna wal Jama'a ka? O Ahlul Bid'ah? Yung gawain mo, bid'ah. Nakakaya, subhanallah. Kung sakaling may mga sahaba sa panahon natin ngayon, subhanallah, talagang magagalit sila. Dahil napalitan na ang pamamaraan ng mga sahaba sa panahon natin ngayon. Pinalitan ng mga kamusliman ngayon. Imbis na adan sa panggigising sa kamusliman, sila ay sumisigaw sa mic. Subhanallah. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bid'ah, makabagong gawain sa Islam. Hindi ba't sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim,
man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Sino man ang gumawa ng gawain na hindi naman namin inutos, fahuwa raddun, yan ay hindi katanggap-tanggap, yan ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung alam mo sa sarili mo na yan ay bid'ah, ang pagsigaw-sigaw dyan sa mic ng sahur, alam mong bid'ah yan pero ginagawa mo pa rin, katakutan mo ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, Inna Allah yahjubu tawbatan an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Tunay na tatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tawbah. Ibig sabihin, hindi niya tatanggapin ang tawbah ng taong gumagawa ng bid'ah hatta yada'aha, hanggat sa iwanan niya yung bid'ah na kanyang ginagawa. Subhanallah, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa buwan tayo ng Ramadan. Kung may mga masjid na gumagawa ng ganyan, inshallah pagsabihan nyo, payuhan ninyo. O kayong mga may kaalaman sa Islam, mga ustad namin, inshallah po ay inyong mapagsabihan, mapayuhan itong mga kamusliman na nagpapalaganap ng bid'ah na ito. Dahil maaring sa susunod na henerasyon, pag hindi ito sinawata, sinita ng mga kamusliman, ng ating mga ustad, mga ulama, ay maaaring isipin ng susunod na henerasyon na ito ay sunnah, ito ay gawain ng mga sahaba, sapagkat wala naman dalil, wala naman tayo makikita sa Quran at sunnah na ito ay gawain ng mga sahaba. Ang ating masisilayan o makikita sa mga hadith ay pag-aadhan. Sila ay nag-aadhan para sa sahur. Wa kulu washrabu, kumain kayo at uminom kayo. Subhanallah, katakutan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, lalong-lalo na ang shirk at bid'ah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.